Yung ginawa ho nila na pang-aayuda, bigyan ka ng 5,000, bigyan ka ng 5 kilong bigas na may tatak MR, mangungurakot rice. Pera nila? Hindi. Pera natin. Ginagawa tayong mga patay gutom. Ginagawa tayong mga tamad. Dahil sa mga abusadong politiko ngayon sa gobyernong Marcos. Ang Pilipino ay masisipag basta may trabaho. Hindi ayuda ang kailangan natin, mga kababayan ko, kundi trabaho. Trabaho. Ngayon ho, bakit nga ba ay nakapuko sila sa mga Duterte? Ngayon, sinusupina na nila si Vice President Inday Sara, nagpadala na ho sila ng subpina sa Office of the Vice President. Dapat tumano, humarap si Vice President Inday Sara sa NBI ngayong November 29. Dahil umano sa sinabi ni Inday Sara na ipagurgor daw niya si Palaka, si Kuting at si Tambaluslos. Pag pinapakinggan niyo ho yung sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte na umulan ng mura kay BBM, Lisa Marcos at Romualdez, yan ay bunga ng kanyang pagkadismaya, bunga ng kanyang galit. Kung ikaw kaya sa katayuan ngayon ni Vice President Inday Sara Duterte na tinatraidor, tinarantado, 3 years in the making, puro Duterte, 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 Inday Sara, Digong, ang pinag-uusapan sa Kongreso, Senado, hindi ka kaya magagalit? Magalit. Putang ina, ginawan ka pa ng kasalanan. Tinapunan ka pa ng putik na sabi mo ay kurakot si Inday Sara. Guys, ganito. Mga buhaya dyan sa Kongreso, Marcos admin, batuhin nyo na lang si Vice President Inday Sara ng ibang isyo. Huwag nyo lang batuhin ng korupsyon dahil mapahiya kayo. Kung kurakot lang ang mga Duterte, naalala ho ba ninyo? Mga taga-Tacloban, mga supporters ni Romualdez, mga supporters ni BBM, na budol-budol, naalala ba ninyo kung sino yung unang tumulong sa Tacloban City na nalubog ng bagyong Yolanda? Duterte. Nagpadala si former President Rodrigo Roa Duterte ng mga tulong sa Tacloban. At nakita ho ninyo yung kanilang truck na puno ng relief goods, walang nakalagay na pangalang Duterte. Anong nakalagay? From the peoples of Davao. Kaya pag pinagsasabihan ang pinag-usapan corruption, zero. Wala kang makukuha doon. Last na lang. Gusto ko pong itackle ito, guys. Kasi nga, ito yung pinaka-main issue na pinupukol ngayon kay Vice President Inday Sara Duterte. Confidential and intelligence funds. Galit na galit sila dyan. Sa maraming Pilipino, sana ho, maintindihan ninyo ngayon ang aking sasabihin sa inyo. 125 million pesos di mano na confidential and intelligence funds ginastos ni Vice President Inday Sara Duterte sa loob lamang ng 11 days. Ito po yung sagot ko sa inyo. Sino ba ang nagbigay ng 125 million pesos? Sino? Si Bongbong Marcos. At bakit niya ibinigay ng 11 days na lang
bago matapos ang taong 2022. Binigay niya ho ang 125 million pesos sa Office of the Vice President December 19. Tama? 2022. Ilang araw na lang ang natira bago matapos ang taon na yan. 11 days. So ngayon, nasa batas na dapat ang pundo ng isang ahensya ay dapat ma-disburse mo, may gastos mo bago matapos ang taon. Kasi pag hindi mo magastos yan, maibabalik po yan sa Treasury, National Treasury. Si Vice President Inday Sara Duterte, alam niya gumamit ng confidential and intelligence funds. Meron siyang satellite offices na napakarami sa buong Pilipinas. Take note, first time in the history na mayroong isang Vice President of the Republic of the Philippines na nagkaroon ng mga satellite offices Luzon, Visayas, and Mindanao. Kaya kung sabi mo ho, paano ginastos yung 125 million, madali ho lang talaga yan. Dahil sa dami ho ng kanyang satellite offices. Ngayon ganito. Ang sabi ng mga kongresista na mayroon daw isyo sa paggamit ng 125 million pesos. May misuse funds daw. Na-audit umano. Alam niyo ho ba, hindi po lahat ng 125 million pesos ay merong nakita ng audit na misuse funds. May kaunting halaga lang ho. Pero, tapos na ba ang ginawang audit ng Commission on Audit sa Office of the Vice President? Ang sagot dyan ay, hindi pa. Ang ibig sabihin ito, hindi nyo pwedeng sabihin si Vice President Inday Sara Duterte ay kurakot at gumamit ng pundo na hindi nakaayon sa batas. Dahil hindi pa tapos ang pag-uudit. Meron po silang 6 months na palugit para sa Office of the Vice President na kailangan makomply ang nire-require ng Commission on Audit sa opisina ni Vice President Inday Sara Duterte hanggang February 2025. Kaya malaking pagkakamaliho ang ginawa ng mga kongresista ngayon sa Kongreso. Ang trabaho ng Commission on Audit ay tinarbaho na ngayon ng mga kongresista. Tanong ko sa inyo, sino ba ang expert sa pag-audit? Commission on Audit o mga kongresista? Kayo na may sabi dyan. So ano ito ngayon? Maliwanag na pamumulitikal na lamang ang ginawa ng Marcos admin, tambaloslos dyan sa Kongreso laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Take note, wala pong korupsyon na nangyayari sa Office of the Vice President. Wala pang pinal, hindi pa final and executory ang findings ng Commission on Audit dahil pwede pang mag-apila ang Office of the Vice President. Pero ang anong ginawa ng mga kongreso ngayon, ng mga kongresista ngayon kay Inday Sara, sinira na ho nila ang pangalan at opisina ng Office of the Vice President, pati yung mga staff ni Vice President Inday Sara, pinagkukulong na ng mga buhaya. Yan ho ang totoo. Kaya kami dito, mga political vloggers, hindi ho kami titigil dito hanggat hindi matapos ang kahibangan ng mga kongresistang ito. Tandaan niyo po ang mga pangalang ito na nang-aapi at nanggigipit kay Vice President Inday Sara Duterte at sa mga Duterte. Huwag niyo pong iboto ang mga lukong iyan dahil ang prinsipyo nila ay nabili ng pira. Ang prinsipyo nila
ay may katumbas na halaga. At ang pagkatao nila ay sinangla na ho nila sa impyerno. Hindi po dapat sila manalo muli ngayong 2025 election, midterm election. Nananawagan ako sa maraming Pilipino. Lahat ng lineup ni Bongbong Marcos, Tambaloslos, zero, diretso sa Puso Negro. Nagawa na ho natin yan sa panahon ni Tatay Digong. Ulitin muli natin ang 8, diretso, Inidoro. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong mga Pilipino. 30, Inday Sara Duterte. Inday Sara Duterte. Inday Sara Duterte. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating kapatid na nagsalita ngayong gabi. Palakpakan natin ang political vlogger na yon. Tama lahat ang kanyang ibinahagi ngayong gabi. Nagpapasalamat ako, nagpapasalamat tayo sapagkat meron tayong mga klaseng vloggers na ganyan na may sadyang may alam sa tunay na nangyayari sa ating lipunan. Pasalamat sa lahat ng mga political vloggers. At sana hinihiling ko sa mga vloggers na i-focus nyo rin yung mga kapatid natin na nando doon, nakaupo, nakahiga sa may ilalim ng mga puno sa may tabi. Ipakita natin na may mga Pilipino na handang pagsakripisyo ng oras, kalusugan at buhay upang sumali sa isang pagkakaisa ng bayan. So mga vloggers, paki-focus nyo rin, ipakita natin sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Mga kababayan, nais ko pong ipakilala ang aking sarili ngayong gabi. Ako po ay isang Ilocano, ako ay taga Pangasinan. Ako ang inyong Manong Troy. Tawagin nyo na lang ako, Manong Troy. Dati meron akong show sa YouTube din, yung Bistado. Ako ang inyong Manong Troy. Mga kapatid, mga kasama, ako rin po ang presidente ng Good Clean for Society Movement, GC4SM. Ito ay isang non-profit, non-stock corporation registered sa SEC at kami ay accredited sa DILG or Department of Interior and Local Government as NSO na ano ba yun? Kalimutan ko na. Registered kami as NSO. Oh my gosh, sorry. Wala sa isip ko. Anyway, ang aming pong advocacy sa GC4SM, mainly, unang-una ay ang hangarin namin na magkaroon ng malinis na halalan. Ang aming pong samahan na GC4SM is an established network of Filipino citizens espousing honest, clean, peaceful, and orderly election. Noong 2018, tinayo ang GC4SM pagkatapos ng Senate hearing tungkol sa electoral reforms na pinamumunuan noon ni Senator Coco Pimentel. Natatandaan ninyo ba yun noon, 2018? Natatandaan nyo ba yung na-flash sa TV na kinadibate ni James Jimenez ng COMELEC? Napanood nyo ba yan? Napanood nyo siguro yun. 7 million yon ang views noon sa GMA7, yung debate namin ni James Jimenez. At alam ang pinag-usapan namin doon? Ang pinag-usapan namin doon, ang pinagdebatehan namin doon ay yung mga boto noong 2016 na wala pang eleksyon, ay tapos na ang eleksyon sa isang presinto, lalong-lalo na sa Ragay, Camarines Sur. At dahil doon, mga kaibigan, na challenge ang aming mga samahan, kaya tinayo namin ang Good Clean for Society Movement. At kami ay na-inspire. Kami ay binigyan ng inspirasyon ng isang tao nung siya ay humarap sa Senado. Kilala niyo siya? Kilala natin lahat. Siya ay si Atty. Glenn Chong. Kilala niyo yun? Dahil sa kanyang expose, dahil sa kanyang mga disclosures sa Senado noong 2018, nalaman natin na noong 2016, wala pang election, 2 days before election, tapos na ang election sa mga presinto. Dahil sa
nagkanya-kanya na po ang iba ng pwesto. Yung iba nandito ng mga kababayan. So ito po yung sitwasyon ngayon dito. Anong oras na ito? 9:36 na pala mga kababayan, no? So yan ha. Yan yung live update dito sa atin. Live update at ang atin pong mga kababayan ay nandito lang po sa gilid-gilid. Andyan, natutulog lang po sila sa gilid-gilid. Hanggang doon, no? Diba? Nandun, Ang no? sabi ni Bongbong, O, yun, no, mga kababayan. Smartmatic is not selling. Mayroon pa rin mga tao dito. Election. Yun, no? Smartmatic Hanggang is doon sa kabila. selling. Tapos hanggang doon sa kabila, mga kababayan. Yan. Narinig niyo yun, sinabi niya yan. Ito po ang sitwasyon, ha? Napakita ko po sa inyo para at least alam po ninyo na ito po ay wala pong uwian. Kaya mga kasama, noong 2022, noong 2022, padadag kami. Inspirado kami sa GC4SM na pinamumunuan na Atty. Glenn Chong na pag nanalo na si Bongbong Marcos, mawawala na ang smart magic sa Pilipinas. Magkakaroon na tayo ng isang halalan na may dangal. Dahil yung sa ano? Magkakaroon na tayo ng halalan na malinis na kung saan ang mga tunay na maninilbihan sa bayan ang siyang luluklok, Bukas na lang. lalo na sa Kongreso Kaya mga ng kababayan, Pilipinas. Iyan ang aming atikain, iyan ang aming Marami pong pangarap tao. noong 2022 na sana Maglalagkis na pag pala. nanalo si Bongbong, mawawala na ang Smartmatic sapagkat 2007 nag-umpisa na yung Hindi ka pa rin Smartmatic gaming. makialam sa mga halalan ng Pilipinas. Kaya noong 2022, nung nanalo si Bongbong, akala namin wala nang Smartmatic. So, Yung pala, pinapakita ko lang sa narinig inyo, nyo mga rin, kababayan, yung narinig nyo rin ang kalagayan ng ating mga kababayan na talagang ano, talagang nakiusap pala, kinausap pala ni Lisa nagtiyaga talaga ang ng mga mga kababayan. Smartmatic. Isipin nyo yun, yung Smartmatic na nagdaya sa kanyang asawa. Ginamit niya upang dayain muli ang halalan sa Pilipinas. Akalain niyo wala siyang konsensya, wala siyang haba sa mga tao umasa ng isang malinis mapapa at may kredibilidad na halalan. Imagine niyo mga kapatid, isang first lady, isang would-be first lady, inausap na ang Smartmatic bago pamangkin halalan. Kaya sinabi na Tony Glenn Chong, totoo ito, ako'y naniniwala na yung boto ni Bongbong na 31 million ay may dagdag yun. Salamat sa Smartmatic. Okay. Iyan ko to, mga kapatid, kaya sana, mga kapatid, tanggapin natin ang katotohanan. Dito ngayong gabi, pare-pareho tayo ng 2022, nabudol tayong lahat! Ay, ganon. Aminin natin, ako'y naamin ko, inupahan ako, ngunit nabudol ako! Bimar. Sabi nila, ang mga daw ay Sulidong Marcos, hindi tayo! Thank you po. Thank you po. Nabudol ako, nabudol tayo! At ngayon, andito tayo upang ipakita Abang-abang nyo pa, mayroon pa na tayong tayo ay hindi titigil Salamat sa mga hanggat panonood, pag-share. hindi mananagot ang mga nandaya sa ating mga halalan. Mga kasama, Kaya minsan, hindi ko alam ko nakabasa po dahil sa marami pang dami ng nagsasalita ngayong gabi. Ngunit parang awa nyo na. Kayong mga vloggers, marami kayong viewers na nasa overseas. Kayong mga vloggers, kayong mga nanonood sa labas ng bansa. Kayong mga nanonood overseas. Pag mahaba, wag mo. Alam ko, hindi kayo makakarating dito in person or in physical presence. Pero parang awan nyo na kayo mga nanonood. Utusan nyo ang inyong mga kamag-anak. Kahit isa lang sa inyong mga kamag-anak kayo mga nasa ibang bansa. Isa lang sa inyong kamag-anak sa bigyan nyo ng pamasay pagkain umatin lang dito sa EDSA. Panawagan ko sa aking mga kapatid na nasa ibang bansa.
Alam ko, nababasa Ayan, natin guys, sa ha? kanilang mga post. So nakikita nyo ngayon, marami pa rin mga tao Kung dito. makakarating lang ako dyan sa Pilipinas, tatalo ako sa EDSA. Wala pa. Wala. Ito ang aking panawagan. Hindi ko lang Kung alam. totoo ang inyong sinasabi, Si Banat pa mga yung kapatid isang gabi kong sa nasa veterans. ibang bansa, May BGC. sabihin ninyo ang inyong mga kapatid, mga anak, mga asawa, kamag-anak, kapitbahay. Kahit ang inyong mga ex-girlfriends, ex-boyfriends, padala nyo ng $5, siguro pwede na yun. Kaya sabi ko, ano, kasi ako konsensya ako kung nanonood lang ako sa YouTube. Sige po. Salamat po. Salamat po. Ngayon, mga Question po. kababayan. Very good. Gusto kong babanggit mga kapatid at paalam sa lahat ng ating mga viewers, mga vloggers, at sa lahat ng mga nandito narito May GMA. Meron pong ipinalit na mga security ang opisina ng Vice President. Oh, mayroon daw. 24 na PNP personnel assigned sa office Thank you ni po. Ang Vice init, President Inday Sara Oh, yun, at sarap nito. inalis na ang mga PSG. Ganun ba? Hindi natin alam Wala na. kung ano ang wisdom behind that change of security. Pero ako, sa totoo lang, personal ko lang ito ha, mas may tiwala ako sa mga sundalo kaysa sa mga pulis. Pagpaumanhin ninyo mga PNP personnel. I trust our armed forces of the Philippines more than our policemen. Okay, asan na ako kanina? Wala na. Ayan. Ano na? So, marami pa rin mga tao dito ha. Dahil, ayun, yung panawagan ko kanina sa mga kapatid natin overseas, ito lagi sinasabi ko, kasi kami noong 2018, may kwento ko lang. Una ka na ba? Oo na. Kami ang Ingat ka ba yan? isang, 6 na buwan, o 8 months. 8 buwan kami, every Thursday, sa harap ng Comelec pala, yung grupo namin, yung Sipores, every Thursday yan. Oh, Alas 2, wala, parang hindi na babawasan ng pagkain guys. Oh. Binabanatan namin ng Smart Public, binabanatan namin ng Comelec. Dahil sa pagdalaga ng 2016. Pero dahil sa pangyayaring ito, dahil sa mahal na Dahil po administrasyon, sobrang sa sobra na, pangyayaring kaya yung doon kailangan mula sa Laluha, nananawagan kami sa taong bayan upang lumabas na, mag-iisa, ipakita nyo talaga, nasaan na yung mga tunay at solid na mga Tatay Digong at Okay, so suporta yun. kay BP Sara. Kaya ho ngayon na, hindi ngayon, mamayang gabi, bukas, dumating na ho kayo. Sama-sama ho tayo. Huwag ho kayong mag-alala. Sa katiwalian. Huwag ho kayong mag-alala, hindi kayo magugutom. Marami ho tayong supporter na nagmamahal na tunay kay Tatay Digong at BP Sara. Kaya ang pakiusap lang ho namin sa inyo, makikiisa lang po ninyo. Dahil ito ho, laban ko, laban yung lahat. Laban ng buong Pilipinas. Kaya makiisa na po tayo. Lumabas po tayo. Isigaw ho natin ang karapat-dapat para ho sa bayan, para sa Pilipinas, para sa ating mga anak at mga ako, para sa bansang kinabukasan ng ilang bayan. Salamat sa kanya. Sagutin nyo na ito.